Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkalabas ko sa bandang itaas ng pamayanan ay nanibago ako dahil malinis, maaliwalas at maliwanag ang paligid. Noong nakaraang punta ko kasi, kahit may mga ilaw na, ay medyo madilim pa rin, gawa ng mga naglalakihang puno. Pero nitong pagkabalik ko ay pinagpuputol na pala nila ang mga malalaking puno na nasa gitna ng pamayanan. Mas dumami na rin ang mga nakikita kong kabahayan sa may bandang ibaba. Nagsalita ako sa katamtamang lakas ng boses. "Kumusta ka na, Madrid? Lumabas ka na dyan. Alam kong narito ka." Wika ko pa dahil nararamdaman ko ang presensya niya na hindi malayo sa kinaroroonan ko. Matapos ko yung sabihin, ay bigla siyang lumitaw sa tabi ko. Sabi niya sa akin, "Ano, nagustuhan mo pa ang ginawa ko ngayon sa pamayanang ito? Mas dumami na rin ngayon ang mga nakatira dito. Dahil iyong mga umalis dati ay nagsibalikan na. May mga dumagdag din na lumipat dito. Malaya na silang makakapagsaka ng iba't ibang mga pananim. Dahil alam nilang wala nang nakaambang panganib dito. At kung meron man, ay nandito ako para protektahan sila. Pantas, nakita mo naman siguro. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya para pangalagaan at paunlarin ang pamayanang ito. Para kang nag-iwan ng isang batang anak na iningatan ko at minahal. Hinihintay ko na lang ang katuparan ng kahilingan ko sa iyo." Sinagot ko naman siya. "Di ba nga, sinabi ko na sa iyo na hindi talaga maaring matupad ang hinihiling mo. Hayaan mo at may papakilala ako sa iyo na maaring makapagbigay ng ninanais mo. Kaibigan ko siya at may kaalaman rin sa lihim na karunungan. Hindi man siya babaylan pero maaasahan mo siya. At hindi rin malayo magustuhan mo siya dahil hindi rin kami nagkakalayo ng edad at itsura." Sabi niya naman, "Tapos na ang pag-uusap natin ito, Pantas. Gusto ko na magpahinga. Baka gusto mong sumama. Ang dami mo pang sinasabi. Isang bagay lang naman ang hinihiling ko sa iyo. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Tinalikuran ko na nga ang lahat, pati ang pagiging enkantador ko, para lang pamunuan ng mabuti itong pamayanang iniwan mo sa akin. Darating ang araw na hindi mo na ako makikita kahit kailan. Kaya kong hubarin ang pagkatao ko para lang mamuhay sa nakagisnan kong mundo." Sinagot ko naman siya, "Makinig ka muna. May angkin kang ang espiritual na kakayahan pero hindi mo naman nakikita ang hinaharap. Ayoko lang mapahamak ka sa hinaharap kaya hindi ko pwedeng pagbigyan ang nais mo dahil nakita ko na ang maaaring mangyari." Hindi niya na ako pinansin at naglakad na siya papalayo sa akin pababa doon sa pamayanan. Tapos bigla na lang naglaho. Bago ko ipagpatuloy ang kwento, ay idinitali ko muna ang pamayanan ni Madrid.
Nasa pinakaitaas iyon ng bundok. Hindi naman sobrang tarik at kaya rin iyong akyatin ng malalaking truck, kagaya noong mga ginagamit ng mga kasundaluhan. Kaya mas angkop talaga roon na magkaroon ng kabayo bilang serbis. At may ilan nga sa mga taga roon ay may kabayo. Tapos sa itaas na bahagi pa ng kanilang pamayanan ay may isang malaking bato. Doon sa bahaging iyon ako gumawa ng malulusotang portal. Kaya kapag nagpupunta ako roon ay doon talaga ang labas ko. Kapag naroon naman ako sa may itaas na bahagi ay makikita ko mula roon ang pamayanan sa ibaba. At nasa lugar na iyon din matatagpuan ang isang sikat na falls sa Mindanao na dinarayo ng maraming turista. Pero nasa ibaba lang iyon, malayo sa pamayanang sinasabi ko. Naroon sa falls na iyon ang hydroelectric power plant na siyang nagsusupply ng kuryente sa maraming mga bayan na malapit roon. Ayun, balik na tayo sa kwento. Pagkaalis ni Madrid ay bumalik na ako sa lugar nila Marichu para kumustahin siya. Tapos balak kong umuwi na muna sa bahay namin. Pagkarating ko sa bahay nila Marichu ay naabutan ko ang nanay niya na nagsasampay ng mga damit na nilabhan. Nilapitan ko ito upang tanungin. "Nay, nasaan po ang dalaga mo?" Sabi niya naman, "Nasa kwarto siguro sa itaas. Pero kung wala dyan, baka naroon sa kaklase niya. Doon kasi yun nagpupunta kapag wala siya dyan, kasama ang kapatid. Wala kasi kaming TV, addict yun sa K-drama. Puntahan mo na lang doon, iho. Ayan lang sa unahan namin. Yang bahay dyan na may kulay pulang bubong. Dyan siya palagi tumatambay, nakikinood na rin. Kamag-anak din naman namin yan." Sabi ko naman, ganun po ba? Wag na po, aalis na ako. Pakisabi na lang na dumalaw ako. Kinukumusta ko lang naman ang kalagayan niyo rito." Hindi pa nga ako tapos magsalita ay may biglang nagsalita sa likuran ko. "Aalis ka na agad? Hindi mo pa nga ako nakikita? Alam kong namimiss mo ako kaya ka pumunta rito. Huwag kang mag-alala, namimiss din naman kita." Wika niya pa na tumatawa. Tapos tumawa rin ang nanay niya at sinabing, "Hoy, Pilya! Nangungumusta lang ang tao sa kalagayan natin. Yung sayo, miss na pala. Oh, sige na miss. Ituloy mo na itong sinasampay ko. Kakain na muna ako. Kanina pa ako nagugutom eh." Sabi ko naman kay Marichu, "Chu, nakakailang araw na ang pagdidibusyon mo?" Kulang na lang ng 7 araw kuya at matatapos na ako." "Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit alam ko na lang bigla na narito ka. Naroon ako sa kabilang bahay. Basta, ewan ko. Para bang nararamdaman ko na agad na narito ka." Sabi ko naman, "Aura ang tawag doon. Di ba nga nagdidibusyon ka? Isa sa epekto noon ay magiging sensitibo ang pakiramdam mo sa paligid, lalo na sa mga aura. At kapag dumarating ako, ay nararamdaman mo na agad ang aura ko na parang nakikita mo na rin ako ng personal. Maihahalin tulad ang aura sa amoy ng langka na hinog. Hindi mo man nakikita pero amoy mo na nasa paligid lang. Kapag naging ganap ka ng babaylan ay mas matindi pa dyan ang masasaksihan mo. Lalo na kapag bukas na ang iyong espiritual na antas. Mapapasayo na rin ang mata ng agila. Makikita at makakausap mo rin ako kahit malayo ako. At maririnig mo lahat ng sasabihin ko na parang magkaharap lang tayo. Kaya mo rin ako mapuntahan kahit nasaan ako, kahit pa sa kabilang mundo. Dahil ang diwatang magiging gabay mo ay si Azum, na siyang tagapagbantay ng lahat ng mga lagusan at portal. Kaya kapag ginabayan ka na niya, makakapasok ka rin sa lahat ng mga portal na iyon. Lahat din ng mga elemental na magiging gabay mo ay makikita mo sa lahat ng oras at makakausap mo rin sila. Kahit saan ka pa magpunta, huwag kang matatakot sa kanila. Palagi ka nilang sasamahan at binabantayan para protektahan." Sabi niya naman, "Ha? Ano? Susundan ako palagi? Nung sinasabi mong magiging gabay ko rin na tikbalang kahit saan? Paano kung maliligo ako o iihi? Nakasunod din siya. Abay, makikita niya ang kayamanan. Ayoko na lang pala magkaroon ng gabay. Okay na sana kung ikaw lang ang makakakita. Papayag pa ako."
Nagsalita naman ang nanay niya mula sa kanilang kusina. Iho, sakalin mo nga yung kausap mo dyan para tumahimik. Seryoso ang usapan, tapos kung ano-anong kalokohan ang sinasabi. Sabi ko naman kay Chu, iba naman ang iniisip mo eh. Ang ibig kong sabihin na sasamahan ka sa lahat ng oras ay kung aalis ka ng bahay, pati na ang palibot ng bahay nyo. At kung may pupuntahan kang misyon, hindi naman iyong nasa harapan mo talaga na nakatitig ng literal. Pwede rin naman silang lumayo sa iyo kaunti at tatawagin mo na lang kapag kailangan mo na. Nasa sayo naman yun. Kapag kailangan mo ng tulong o nasa panganib ka, isang kisap mata mo lang ay nariyan na sila para saklolohan ka. Yan ang ibig kong sabihin. Kaya huwag kang masyadong advance mag-isip, no? Sige, aalis na ako. Babalik na lang ako uli dito kapag huling araw na ng pagdidebosyon mo. Sabi niya naman, okay, naiintindihan ko na kuya. Hindi ba pwedeng kumain ka muna rito bago ka umalis? Tsaka, kailan kami papasyal sa inyo? Sabi ko naman, kapag natapos na ang pagdidebosyon mo, ay saka kayo pupunta sa amin. Pero hindi kayo pwedeng pumunta sa bahay na kasabay ako. Alam niyo naman na maraming humahunting sa akin sa panig ng kaliwa. Magiging delikado sa inyo kung malalaman ng mga kalaban na may ugnayan kayo sa akin. Pwedeng kayo ang punteriyahin nila para maapektuhan ako. Sasamantalahin iyon ng mga kalaban, lalo ngayon na nag-aaral ka pa lang ng lihim na karunungan. Oh, sige na, aalis na ako. Bilisan mo na ang pagsasampay, ang init oh. Uwi na ako sa amin. Doon na rin ako kakain. Okay, sige. Uwi ka niya pa at umalis na ako. Pagkarating ko sa bahay ay kaunti lang ang mga taong naroon na naghihintay sa akin para magpagamot. Naroon din ang mag-asawang nag-imbita sa akin upang maging ninong ng anak nila na kanilang papabinyagan. Lumapit ako sa kanila. Sabi ko, oh, ngayon na ba yung binyag ng anak nyo? Akala ko next week pa. Sabi naman noong babae, oo nga po sir, pero maaari ba namin kayong maimbitahan sa lugar namin? May gaganapin kasing pag-aalay at testing ng mga mutya, medalyon at bertud. May mga magpapabaril, magpapataga ng itak at magpapakitang gilas gamit ang kanilang mga natatanging kakayahan. Bukas iyon gaganapin. Sabi ko naman, ganun ba? Sige, kapag hindi ako sobrang busy ay makakarating ako. Alam ko naman ang lugar nyo. Pero kapag hindi ako nakarating, ibig sabihin, may mahalaga talaga akong inaasikaso noon. Opo sir, naiintindihan namin. Sige po, aalis na kami. Sige, mag-iingat kayo ah. Sagot ko naman tapos umalis na sila. Noong makita ko ni mama ay nilapitan niya ako. Anak, si Princess ay pumunta na sa Davao doon kay Langging. Hindi ka na niya nahintay dahil tinawagan siya ni Ate Ria mo. Uuwi daw muna kasi dito si ate mo dahil bakasyon at walang pasok sa eskwela. Tsaka anak, may trabahante tayong nagkasakit. Hindi makatayo, namamaga ang binti at kamay pati na ang mukha. Sabi ko naman, yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Binalaan ko na sila na huwag lalapit doon. Pero ayaw talagang makinig. Ang titigas talaga ng ulo. Nasaan siya ngayon? Naroon daw sa tsuhin niya. Tsuhin niya raw iyong bantay ng palayan natin. Sige po ina, kakain lang ako bago ko asikasuhin yun. Nagpunta na ako sa kusina upang kumain. Matapos makakain ay pumasyal na ako sa bahay na sinasabi ni mama kung saan nakikituluyan iyong lalaking pinarusahan ng mga elemento. Alam ko naman ang bahay na iyon dahil tauhan din iyon ni papa ko. Malayo pa lang ako sa bahay nila Mang Igme ay alam ko na agad ang dahilan ng pagkakasakit noon. Gawa nga ng mga elemento sa malaking puno ng balete. Bago pa ako makarating sa pintuan nila ay nakita ako agad ni Mang Igme. Sabi niya sa akin, Sir, alam mo na pala. Pasensya ka na sir sa pamangkin ko. Sabi nga ng asawa ko ay dalhin ko na sa inyo para ipagamot. Kaso nahihiya naman ako sa inyo. Lalo na sa papa mo. Hindi naman kasi kayo nagkulang ng babala. May karatula pa nga na nakasulat sa puno.
na huwag lumapit sa puno dahil mapanganib. Pero hindi pa rin siya nakinig eh. Sabi ko naman sa kanya, Mang Igme, ganito po ang gawin nyo. Maglaga kayo ng ugat ng balagun. Tapos ipahid mo sa buong katawan ng pamangkin mo yung katas. Pahingi na rin muna ako ng isang basong tubig. Agad niya naman akong ikinuha. Pagkabigay sa akin, ay inilubog ko ang aking isang daliri sa tubig. Tapos umusal ako ng orasyon. Kumulo ang tubig na nasa baso, na para bangko na bagong salin sa baso. Muli ko nang inabot ang baso na may tubig kay Mang Igme. Sabi ko sa kanya, Mang Igme, ipainom mo ito sa pamangkin mo. Maya-maya lang ay okay na siya. Pero iparating mo sa kanya itong sasabihin ko. Kapag hindi pa siya nakinig at umiwas sa punong iyon, ay hahayaan ko na siyang makuha ng mga naninirahang elemento roon. Ganun ang mangyayari sa mga taong matitigas ang ulo, na kahit payuhan at bigyan ng babala, ay pinapairal pa rin ang yabang at pagmamarunong. Wala namang mawawala kung makikinig sa babala, lalo kung para naman sa ikabubuti. Pauwiin mo na rin siya sa kanila kapag gumaling na, dahil magkakaproblema ka dyan at sasakit ang ulo mo. Mabuti nga at nangyari ang pagkakasakit niyang iyan, dahil hindi natuloy ang masamang balak niya sa anak mong dalaga. Hindi ko nasasabihin, pero marahil alam mo na ang ibig kong sabihin. Ganyan ang nangyayari sa mga taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Minsan hindi na kumikilala ng kamag-anak. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ng matanda. Kaya sinabi ko sa kanya, Bakit po nag-aalala kayo na magalit siya at saktan kayo? Nagulat ang matanda at napatingin sa akin. Nagtataka siguro siya kung bakit alam ko ang iniisip niya sa oras na iyon. Muli kong sinabi sa kanya, Huwag kang matakot na magpali sa kanya, dahil kapag may ginawa siya sa inyong masama, ay para na rin siya nagpakamatay. Dahil mula ngayon, ay papabantayan ko kayo sa mga kaibigan ko. Hindi nyo man sila nakikita, pero nasa paligid lang sila nakamasid. Sige po, aalis na ako. Hindi na nakaimik pa ang matanda at nakatulala na lang. Pagkaalis ko, ay nagtuloy ako sa puno ng balete. Pagkarating ko sa tapat noon ay bigla iyong yumanig na para bang inuuga. Nagsalita naman ako agad. Huwag kayong mataranta, narito ako para magpasalamat. Lumabas ka dyan, yung may gawa nung pagpaparusa sa lalaki. Maya-maya ay may lumabas na isang malaking anino na hugis tao. Lumapit iyon sa akin. Babaylan, hindi ko siya gustong saktan, pero nagpunta siya rito at nagwala. Tapos binuhusan niya ng maraming asin ang punong ito. Iyon ang dahilan, kaya ayan nagsisimula ng matuyo ang ibabang bahagi. Tapos nagsisigaw siya na hindi raw siya natatakot sa amin. Sinagot ko naman ang nilalang na iyon. Tama lang ang ginawa mo, dahil kung hindi mo ginawa iyon, ay baka natuloy ang masamang balak niya. Ganito lang ang gusto kong gawin mo ngayon. Tanggalin mo ang sumpa na ibinigay mo sa lalaking iyon. Hindi rin kita paparusahan, pero palagi niyong tatandaan ang bilin ko sa inyo ha. Huwag na huwag kayong mananakit ng mga taong napapadaan lang dito at walang ginagawang masama. Lalo na yung mga bata na naliligo lang sa ilog. Kapag nakarating sa akin na may sinaktan kayong mga bata, mananagot ang may gawa noon sa akin. Wala akong sasantuhin, mapaingkanto man, nilalang o diwata. Sumagot naman ang nilalang na iyon. Mangyayari ang nais mo, Pantas. Wala na ang sumpa para sa lalaking iyon. Inalis ko na. Muli naman akong nagsalita, pero sa mas malakas na boses. Lahat kayo rito na naninirahan sa puno, na nakapaligid sa loob at labas ng lupain namin, hinahayaan ko kayong manatili rito upang maging balanse ang lugar na ito. Iyong lalaki pinarusahan nyo ngayon dahil sa ginawa nyo, hindi natuloy ang masamang balak niya sa isang dalaga. Pero wag na wag niyong aabusuhin ang kalayaang ibinibigay ko sa inyo rito. Narito kayo para magbantay, hindi para manakit ng mga inosente o mga bata na naglalaro lang sa ilog o mga tao maliligaw sa lugar na ito. Kapag may sinaktan kayo ng walang tamang dahilan, ay hindi ako magdadalawang isip na burahin kayo sa mundo. Matapos ko silang pagsabihan, ay umalis na ako upang umuwi ng bahay. Dumaan muna ako sa tindahan at naroon sina Christy at Diana.
Masaya silang nagtatawanan habang pinag-uusapan ang mga kachat nilang manliligaw. Noong makita nila ako ay biglang napatitig sa akin si Diana. Sabi ko sa kanya, "Alam ko ang iniisip mo pero hindi ko nasasabihin dahil baka umiyak ka na naman. Siya nga pala Diana, dalawin mo si lola mo. Galing ako doon nung nakaraang araw lang. Wala siyang kasama doon at walang titingin sa kanya. Mabuti at naabutan ko pa kaya naagapan ko ang nangyari sa kanya. Ayain mo si Ate Runa para may kasama ka sa pagpunta roon. Sasabihan ko rin." "Ha? Hindi ka sasama? Uuwi lang ako roon kapag kasama ka. Para masaya. Paano kung may aswang doon na sumalakay?" "Para-paraan ka rin eh. Ang dami mo pang rason. Umuwi ka roon, isama mo si ate. Pati na rin ito si Christy. Kapag hindi ka umuwi roon, papauwiin na kita roon at permanenteng uwi na yun." "Sige na nga, uuwi na. Baka bigla mo akong palayasin dito eh." "Joke lang. Mas okay pa rin kasi kung kasama ka para siguradong safe kami." Sabi ko naman, "Kunyari ka pang gusto mo ng safe eh. Ang sabihin mo, gusto mo kasama ako para makita ng mga taga sa inyo at sabihin jowa mo ako." "Paano mo nalaman? Char, oo nga pala. Parang bago pa ako ng bago sa iyo eh. Sarap siguro ng ganyan no, na may ganyang kakayahan. Hindi pa nagsasalita ang kaharap mo, alam mo na agad ang lahat ng iniisip niya. Pero napaka-unfair. Alam mo na agad lahat ng iniisip ko. Samantalang ako, hindi ko nalalaman kung anong iniisip mo tungkol sa akin, lalo na yung feelings." "Alam mo Diana, hindi porket nababasa ko ang isip ng ibang tao ay perpekto na ako. May limitasyon din lahat ng kakayahan ko. Ang totoo, hindi ko mababasa yung iniisip mo kung wala si Mian na gabay ko. Siya ang dahilan kaya ako nakakabasa ng iniisip ng mga tao. Kakayahan niya iyon. At dahil sa konektado naman kami sa isa't isa, kaya nagkaroon na rin ako noon. Karamihan ng kakayahan ko ay nagagaling sa kakayahan ng mga gabay ko. Basta yung sinabi ko sa iyo ha, dalawin mo si lola mo dahil kailangan ka niya. Tapos pwede ka nang bumalik dito kapag malapit na ang pasukan sa eskwela. Sige na, uuwi na muna ako." Sabi niya naman, "Rick, alam mo ba ang balita dito ngayon? May mga nawawala raw na tao doon sa malaking ilog malapit rito. Hindi ko alam kung saan lugar yung pinag-uusapan ng mga tao. Nakakatakot naman. Baka mga syokoy ang kumuha sa kanila." Hindi ko na siya sinagot at tumalikod na ako saka naglakad papauwi. Habang naglalakad ay iniisip ko ang tungkol sa mga nawawalang tao. May kaunti na rin naman akong ideya sa kung ano ang kumuha doon dahil nabanggit na sa akin ni Mian ang ganong kababalaghan na paparating. Hindi ko lang alam kung kailan mangyayari ang sinasabi niya at nangyari na nga pala talaga. Hindi rin nasabi sa akin ang dahilan ng pagkawala ng mga tao. Iniisip ko rin kung saang ilog kaya at saang lugar. May isang barangay kasi sa amin na may malaking ilog. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan ng lugar. Naisip kong magtungo roon. Pagkarating sa bahay ay tinanong ko si Mama tungkol doon sa usap-usapang kumakalat sa lugar namin dahil nabalita na rin pala iyon sa radyo. "Ina, narinig niyo po yung balita sa radyo tungkol sa pagkawala ng ilang tao dito sa lugar natin?" "Oo naman. May nagsabi na rin sa akin ng mga manggagamot sa lugar na iyon na berberoka raw ang dahilan ng pagkawala. Pero siyempre, hindi naman ako naniniwala agad basta-basta sa mga sabi-sabi. Madalas kasi kwentong pinagtagpi-tagpi na lang iyon na mula rin sa maraming mga tao. Bakit? Pupuntahan mo ba? Hindi mo nasakop yun ah. Isa pa, marami namang manggagamot sa lugar na iyon. Baka kaya na nila iyon." Sabi ko naman, "Ina, kahit saang lugar pa yan basta kailangan ng tulong ko at kaya ko namang maisingit sa busy na schedule ko ay pupuntahan ko kahit malayo pa. May kutob ako kung bakit nananalasa ang mga nilalang ng tubig dahil iyon sa pag-usbong ng isang kaharian na pinalaya ko sa kabilang mundo. Nasa propesiya iyon na kasamang magaganap." Sabi niya naman, "Malayong malayo ka talaga sa ugali ng ama mo."
Pero kagayang-kagaya ka naman ng lolo mo. Siguro kung ganap na babaylan lang si papa mo, kagaya mo, ay ganyan din siya. Halos hindi na nga kita makita rito. Kung makita man ay saglit lang din. Pati ang asawa mo, parang hindi na kayo mag-asawa. Hindi mo malang madalaw ng madalas. Kaya naiintindihan ko rin kung bakit ganun siya sa'yo, na palaging nagtatampo. Dumadalaw naman po ako tuwing may maluwag na pagkakataon. Sagot ko pa kay mama. Matapos namin mag-usap ni mama, ay umalis na ako at nagpunta sa lugar kung saan naroon ang pinakamalaking ilog sa lugar namin. Mabilis naman ako nakarating doon dahil 3 barangay lang naman ang pagitan ng lugar namin doon at hindi ko na rin naman kailangan pa na mag-jeep. Pagkarating ko roon ay tinungo ko ang bahaging kabahayan. May malalim rin na quarry sa lugar na iyon. Malawak ang ilog na kasing laki siguro ng ilog Pasig. Pero dahil sa tag-araw ngayon, kaya natutuyo ang ilang bahagi ng ilog na iyon. Naghanap ako ng taong mapagtatanungan hanggang sa may nakita akong isang babae na sa tingin ko ay estudyante. Sabi ko sa kanya, Miss, dito ba naganap yung trahedya ng isang bus na may sakay ng mga estudyante? May alam ka ba sa nangyari doon? Sabi niya naman, bakit? Ano ka ba? Pulis? Sa tingin ko nga ay parang isa ka ng chick boy na napadpad dito at nagtatanong-tanong na kung ano-ano para may dahilan na makipag-usap. Kung itatanong mo ang number ko o kung may boyfriend ako, ay baka sagutin ko pa ang tanong mo. Dahil may mga nakarinig sa pag-uusap namin, kaya marami tuloy ang nakikimarites at may mga matatanda rin. Sabi ko sa babae, Miss, kaya sa'yo ako nagtanong dahil mukhang estudyante ka at mga estudyante rin ang mga nawawala. Sabi niya naman, kaya nga sir, kung pulis ka ay sasagutin kita ng matino. Di bali na lang miss, sa iba na lang ako magtatanong. Pasensya na sa istorbo. May mga kakilala rin naman ako sa lugar na ito. Sabi niya naman, ano kung may kakilala ka rito? Ako taga rito talaga ako. May isang ginang naman na sumabat sa pag-uusap namin. Grabe ka naman Karen, wala kang pinipili sa katarayan mo. Doon na lang ako nagtanong sa ginang. Nay, siguro narinig niyo naman po ang tanong ko di ba kay ate? May alam po ba kayo sa trahedyang nangyari dito? Sumagot naman iyong ginang. Ganito ang nangyari babaylan. Pasado 4:00 ng hapon, dumaan ang isang bus dyan sa may tulay na may pangalang Princess Camille. Ang pinagtataka nila dahil biglang tumaas ang tubig. Wala namang ulan. Kaya huminto ang bus at hindi muna tumawid. Nagsibabaan rin ang ibang mga estudyante. Tapos sa isang iglap, ay bigla na lang silang nawala kasama ang bus. May ilan sa mga taga rito sa amin babaylan ang nakakita mismo ng pangyayari. At kasama ang apo ko na si Jerome, si estudyanteng nawawala. Wika pa ng ginang na nagsimula ng umiyak. Sumabat naman iyong dalagang una kong tinanong na ayaw sumagot kanina ng matino. Sir, tama po yung sinasabi niya. Babaylan ka pala. Bakit hindi mo ko agad sinabi? Di sana kinausap kita agad ng maayos. Sabi ko naman, Miss, babaylan man ako o hindi, pulis man o hindi, dapat sumagot ka pa rin ng maayos. Dahil maayos ang pagtatanong ko at magalang. Kung wala kang alam o ayaw mo makipag-usap, ay pwede mo rin namang sabihin na wala kang alam at sa iba na lang ako magtanong. Hindi porket babaylan din ako, ay kailangan ko pang sabihin sa'yo para lang makipag-usap ka ng maayos sa akin. Ang sabihin mo ay bastos ka lang talaga makipag-usap sa mga tao. Dapat baguhin mo yan dahil marami ang magagalit sa'yo kapag pinagpatuloy mo ang ganyang ugali. Sabi niya naman, siguro nga dahil wala namang nakakaintindi sa akin. Kung hindi ako magpapapansin ay hindi rin ako papansinin. Sinagot ko naman siya. Kung ang sitwasyon mo ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan, isa lang ang kailangan mong gawin. Kalimutan mo na ang nangyari ng nakaraan at pagtuunan ng pansin ang iyong kasalukuyan. Dahil kung palagi mo lang iyong iisipin,
hihilahin ka lang noon pa ibaba hanggang sa hindi ka na makaahon. At kung yung ginawa naman sa'yo ng iyong amain ang dahilan, kaya ka nagkakaganyan, kalimutan mo na rin yun dahil matagal na siyang patay. Pagkasabi ko noon ay nagulat ang babae. Bigla siyang napaharap sa akin at lumapit. Habang tinititigan niya ako ay tumutulo ang kanyang luha. Sabi niya sa akin, "Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ang lahat ng nangyari sa akin nakaraan? At bakit dito mo pa sinabi sa maraming tao?" Sinagot ko naman siya. May dahilan kung bakit ko dito sinabi. Karamihan sa narito ay kamag-anak mo at may mabubuting puso. Kailangan mo sila para makabangon ka sa iyong pinagdadaanan. Kailangan mo ng karamay. At ikaw na rin ang nagsabi na isa pala akong babaylan. Kaya natural lang na nababasa ko ang nakaraan mo pati na ang iyong saloobin. Pero kung sinagot mo lang sana ako ng maayos kanina, hindi na sana ako napilitang aminin yun sa'yo tungkol sa nakaraan mo. Tinakpan niya ang kanyang mukha at umiyak. Saka sinabing, "Ang daya mo naman, nakakahiya tuloy sa'yo, nakakainis ka." Wika niya pa at nagpatuloy na sa pag-iyak. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayo muli sa kasunod nito. At sana maintindihan nyo na rin na medyo paus ang inyong narrator dahil halos kagagaling lang po sa lagnat. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.